Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong AFP, PNP, at PCG mga tambay. Yung Philippine Coast Guard po natin, PCG. Ito po, nagsasagawa raw po sila mga tambay para po proteksyon mga tambay para po sa seguridad ng bansa at syempre po sa mga Pilipino. Napaka-importante raw po nito. Itong ginagawa po nilang ito pong ginagawa nilang interagency exercise mga tambay. At ito daw po kauna-unahan nilang ginagawa. At malaking tulong daw po ito para sa atin at sa ating bansa mga kababayan. Grabe, ito po ang pinagkakaabalahan po ngayon ng AFP. Wala pa rin po sila nakikita ang AFP na grabe talamak na korupsyon sa buong ahensya ng gobyerno. Magmula po sa taas hanggang sa baba umano, talamak na talamak ang korupsyon. Kasama kaya sila rito sa korupsyon? Nagtatanong lang po kasi halos lahat po eh. Di ba? Sumasabog na po halos lahat ang korupsyon. Hindi kaya ang mga hinahawakan po ng presidente, grabe. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang AFP. Hanggang ngayon po kasi walang nakikita po itong anomalya sa bansa. Ibang klase. Through every discussion, every scenario, and every decision point, one message was made clear. When we stand together, the nation is stronger. Sa kabila ng ingay ng politika at usaping destabilisasyon, patuloy ang pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard upang palakasin ang ugnayan, koordinasyon at kanilang pagiging handa sa mga banta na kinakaharap ng bansa upang matiyak ang epektibong pagtugon sa mga krisis, kalamidad at konflik. Mahalaga ang sapat na paghahanda at maayos na koordinasyon. Let us remember why we are here. Because in moments of crisis, our people expects us to rise as one. Because in times of danger, they look to us for protection, order, and hope. And because in defending this nation, its land, its seas, and its future, we are strongest when we move with one mission, one direction, and one resolve. This is the spirit of our service. This is the power of our partnerships. And this is what it means to secure the Filipino nation together. Ngayong araw, formal na nagtapos ang kauna-unahang interagency exercise na nakatuon sa interoperability, pagkakaisa at paghahanda ng mga ahensya. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng Joint AFP, PNP, PCG Education, Training at Doctrine Cell. Dati nang sumasali ang PCG at PNP sa mga pagsasanay ng AFP, tulad ng Ajex Dagitpa at Balikatan. Pero ito ang unang pagkakataon na pantay-pantay ang lahat ng pagpaplano at pagbuo ng mga estratehiya. So this exercise was conceptualized for a strategic but straightforward purpose to bring our institutions into a common operational framework where we think together, plan together, and ultimately act together. In a security environment that grows more complex by the day, whether in internal security, maritime defense, or multi-domain challenges, no single agency can carry the burden alone. Ngayong taon, tabletop exercise ang sentro ng aktibidad kung saan sinuri ang command and control systems, intelligence sharing, rapid deployment at joint information operations. Ayon kay General Browner, simula pa lamang ito ng mas malalaking pagsasanay sa mga susunod na taon. Inaasahang mas palalawakin ang partisipasyon ng bawat unit mula sa tabletop exercise hanggang sa command post exercise hanggang field training exercise. So as we expand to unit level and regional level participation, our coordination will only deepen. Our strategic preparedness will not only sharpen,
our collective readiness to confront threats, foreign or domestic, will only grow stronger. Hindi rin iniaalis ng AFP na isama sa mga susunod na taon sa kanilang pagsasanay ang mga banta sa seguridad sa mga nangyayaring kaliwat kanang kilos protesta ngayon sa bansa. When we look at security challenges, siyempre hindi natin maalis na kasama yon. But it is not geared towards that solely. Because yung interagency exercise, it involves long planning, long concept development. So it was formulated way ahead. Wala pa yung mga developments ngayon, wala pa yung security, yung mga mass demonstrations ngayon that we are witnessing. Wala yun sa considerations namin before. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, magde-deploy sila ng mga K9, medical personnel at water assets sa paligid ng Malacanang at Manila Bay sa darating na linggo bilang suporta sa ipatutupad na seguridad sa Maynila sa isasagawang malawakang kilos protesta kontra korupsyon. Magde-deploy sila ng nasa 500 PCG personnel at kabilang sa kanilang babantayan ang area ng Malacanang. Sabi pa ng PCG, mayroon na rin silang contingency plan kapag mayroong manggugulo. Yes, kasama po yan sa preparations po natin. We are thinking yung mga possible scenarios and we are in coordination with the Philippine National Police aside of providing as additional personnel po natin yung mga possible actions and response po sa mga posibleng scenario. So we are also taking consideration of that. Ryan Lacanlale, Yan. UNTV News. Yan, okay po yan ginagawa nyo. Wala naman po. Napakabuti po ng bansa. Napakaayos po ng bansa. Wala pong problema ang bansa. O hindi po naghihirap ang mga Pilipino. Hindi po nagkakamatay ang mga Pilipino. Tama po yan. Bigyan nyo po ng seguridad. Bigyan nyo po ng seguridad ang mga politiko. Ang mga politiko po ay bigyan nyo ng seguridad. Yan. Okay po yan. Kaya nga po nagkakaubos-ubos ang pera ng bayan eh. Ayos po yan. Proteksyonan nyo po. Kami po ay bilib na bilib po sa inyo. Bilib na bilib po tayo sa AFP, sa PNP, at sa PCG, mga tambay. Bilib na bilib po tayo. Protektado po nila. Tayong mga Pilipino, tayong mga taxpayer, mga kabayan. Talaga pong wala po sila talagang nakikita ni gamunggo at ni gasin na korupsyon sa ating bansa. Never. Kaya nga po kailangan po nilang mag-exercise para handa sila sa lahat ng bagay, lalong-lalo po sa magpapabagsak sa Malacanang. Kailangan po nilang protektahan ang Malacanang. Ibang klase po. Ganyan po ngayon ang mga bayani po natin. Talaga pong kahanga-hanga po ang mga bayani po natin. Ang mga men in uniform ay maipagmamalaki mo. Mga kabayan, talagang maipagmamalaki po natin ang men in uniform. Talagang naglilingkod po sila sa taong bayan. Protektado po nila ang taong bayan. Lalong-lalo po ang kaperahan. Ang kaperahan po natin ay protektado po nila. Ang ating bansa ay protektado po nila. Sa lahat po ng ekspekto, lahat po ay protektado po nila. Tayo at ang ating bansa. At ang seguridad ng ating bansa ay protektado po nila. Lahat. Kaya nga po napakaganda ng ating bansa. Mga kabayan, lahat po ng seguridad ay protektado po nila. Lalong-lalo po itong AFP. At siyempre po ang PNP. Protektado po tayo ng PNP sa lahat po ng bagay, mga kabayan. Kahit po sa mga kriminal, sa mga addictus. Protektado po tayo nila lahat, mga kababayan. Sa lahat po ng klase ng mga kriminal. At nandiyan pa ang makakaliwa, protektado po tayo. Mga komunista, protektado po tayo. Kaya nga po, kahanga-hanga po, sa panahon po ng binagoong Pilipinas, napakahusay po ng ating mga men in uniform. Kahanga-hanga po mga tambay. Talagang maipagmamalaki mo sa buong mundo na nagkaroon po tayo na ganito po mga men in uniform, lalong-lalo po ang mga general. Ang matataas na katungkulan po ng mga general sa PNP, sa AFP, at sa PCG, mga tambay. Kahanga-hanga po kayo. Saludo po kami sa inyo, sir. Mga general, saludo po kami. Lalong-lalo po si Kamanong ay saludo po sa inyo. Napakahusay nyo pong maglingkod. Napakahusay po na inyong institusyon. Lalong-lalo po
pagdating po sa korupsyon at pagbabantay po ng aming buwis, ng aming pera. Napakasarap po. Talagang protektado nyo po. At talagang hindi nyo ahayaan na ang bansa at mga Pilipino ay makubkob at masakop ng mga demonyong magnanakaw sa ating bansa. Protektado nyo. Kaya nga po mga kabayan, napakasarap maging Pilipino pagka meron po tayong AFP, PNP at PCG na ganitong mga bayani. Mga kabayan, wala na po tayong hahanapin. Lahat po ay protektado at lagi po silang handa. Nakita niyo po? Kaya nga po ang Pilipinas po ay talagang maipagmamalaki po ng Pilipino. Lalong-lalo po ng mga OFW. Dahil meron po tayong tagapagbantay, meron pong isang institusyon na katulad po ng AFP, PNP at PCG. Talagang nasa higher level po ang kanila pong paglilingkod sa Pilipino. Wala na po tayong magiging reklamo po sa pagiging Pilipino natin at sa paglilingkod nila. Mahusay na mahusay po silang maglingkod at dilat na dilat po ang kanilang mata sa nangyayari po sa ating bansa, sa ating kahirapan at sa pagnanakaw po. Halos lahat po ng gobyerno, sangay ng gobyerno, politiko, napakalaking porsyento po ang nakawan magmula po sa taas hanggang sa baba. Pero protektado po tayo ng AFP, PNP at PCG, mga kabayan. Kaya nga sa sobrang protektado po nila sa ating seguridad, sa ating kaperahan, hindi po ba? Kaya nga po binabantayan nila mahigpit ang Malacanang. Kailangan nilang bantayan ng mahigpit ang Malacanang. Dahil katulad din po kasi nila ang Malacanang na napakahusay maglingkod sa bayan. Kaya po kahanga-hanga po lahat. Magmula po sa men in uniform at sa commander-in-chief ng bansa. Kaya nga po tayo kilalang kilala. At pinag-uusapan po ang ating bansa dahil po sa galing po nila sa pangunguna po ng kanilang commander-in-chief. Kaya po tayo hinahangaan. Gustong-gusto na nga hiramin. Gustong-gusto na nga hiramin umano ang ating Pangulo para po maging Pangulo din nila dahil sa galing nito, mga tambay. At ganun din po yata ang ating mga AFP, PNP, PCG ay gusto rin yata nilang hiramin dahil napakahusay pong magprotekta sa bansa at sa mamamayan nito. Kaya nga po, hirong-hiro po mga bayan. At kung si Manong ang tatanungin, at gusto pong hiramin ang ating presidente dahil ubod ng galing, ay ipahihiram na po ni Kamanong dahil napakagaling pong presidente. Nakita naman po natin kung paano po maglingkod ang presidente ngayon. Mag-4 na taon, nasa higher level na po tayo. Maunlad na po tayo, mga tambay. Maganda na po ang ating ekonomiya. At talagang abot kaya na po ang presyo ng bilihin doon sa kinikita natin nakakarampot. Napakahusay po nilang maglingkod. Mga politiko ngayon. Lalong-lalo po ang grupo ng binagoong Pilipinas. Unbelievable. Saludong-saludo po kami sa inyo, sir. Pagpatuloy nyo po mga exercise po ninyo. Dire-diretsuhin nyo po ang exercise nyo hanggang sa ma-perfect nyo na po at ma-master at nang magamit nyo po proteksyon sa amin at sa Malacanang at sa mga politiko. Okay po yan. At kami naman po, ang gagawin naman naming mamamayan, ay pagpapatuloy po namin kayong suportahan sa aming buwis. Patuloy po kami magbabayad ng buwis sa inyo. Lalakihan pa namin dahil dinadagdagan ng gobyerno ang buwis namin. Hindi po ba? Tinataasan ng aming buwis. Dahil nga kailangan nyo po, mga sir, na budgetan kayo ng malalaki. Trilyon, bilyon. Dahil sa galing nyong maglingkod. Protektado nyo ang bansa. Protektado nyo ang yaman at pera ng bansa. Unbelievable. Only in the Philippines. Sumasaludo po si Kamanong sa mga hayop na ito. Umano. Unbelievable. Mga bulag, pipi at bingi.
itong mga bayani natin. Unbelievable. Yan po mga kabayan, ang komento ni Kamanong sa mga bayani po sa ating henerasyon. Sumasaludo po si Kamanong, napakahusay po. At pwede po nating ipagpagawa ng mga rebulto ang mga general po natin ngayon. Magmula po sa AFP, BNP at PCG mga tambay. Napakasarap po na maging Pilipino sa henerasyon po ng binagongang Pilipinas. Taas noo! Taas noo ka bilang Pilipino. Kahit saang bansa o mundo tayo makarating, proud tayo maging Pilipino dahil meron tayong ganitong kagagaling na mga naglilingkod bayan sa ating bansa. Talagang nasa sinasabing rurok ng tagumpay ang ginawa nilang serbisyo sa ating bansa. Kaya nga po hinahangaan na tayo sa buong mundo. Lalong-lalo po sa issue ng pulburon at korupsyon. Kahanga-hanga. At never pong nakita ng mga men in uniform yan. Hindi po ba? Ang pulburon ng Commander-in-Chief. At korupsyon. Maraming salamat po mga tambay. Humahanga si Kamanong sa kanila. Unbelievable. Thank you po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you sa mga nagbibigay po ng tulong at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga tambay. At syempre po yung panalangin po natin sa ating buong pamilya at sa lahat po ng pamilya Duterte ay maingatan po tayong lahat mga kabayan sa kapahamakan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po, ang panalangin po natin sa ating bansa na ito po ay mawakasan na po. Mawakasan na po ang napakaganda po nilang paglilingkod sa atin, mga kaubayan. Kahanga-hanga. Sana po ay magkaroon na po ng expiration yung paglilingkod nila na hinangaan po natin na mahigit 3 taon. Thank you po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.